Welcome to Rants TV. Hi guys, nandito po tayo ngayon sa Provident Village in Marikina City, particularly dito sa ongoing construction ng flood control project dito sa kahabaan ng Marikina River. Ayan na po sa harapan natin. Ito po yung update natin today, February 19, 2026. Grabe, full blast pa rin po ang construction dito guys, lalo na po yung sa tapat natin. Ayun po yung SM City Marikina. Yan naman po ang Marikina River Banks. Dito naman po sa side ng Provident Village, yung river walk. Ayan o, makikita po natin dito na almost done na po. Pero abangan na lang po natin guys, parang lalagyan pa yata yan ng bamboo concrete railings para mas safe po ang dumadaan dyan o yung mga masyal. 3 months ago dito po tayo nag-update at hindi pa nga po ganito at ang laki na po ng improvement niya. Ayan po yung sa may pa-curb, matagal na po yung natapos at dito naman po sa area na yan ay unti-unti na po nilang kino-construct ang pinaka-pader niya na naka-slope. Ayan po, may backhoe na nagdi-dredging. Kaya napakalaking tulong po talaga yung pagdi-dredging ng ating mga ilog regularly. Kasi mababaw na raw po yung mga ilog natin due to soil erosion. At yung mga nasisira nating mga kabundukan. Kaya napupunta sa mga ilog. Ang pinaka-source po ng Marikina River ay galing po ito sa kabundukan ng Sierra Madre. Ang mga contractors po dito ay joint venture ng mga Japanese construction firms katulad ng Toyo Construction Company Limited and Shimizu Corporation. At ang kabuuang project naman po ay funded ng JICA o Japan International Cooperation Agency. Kahit Japanese construction firms po ang contractors po dito, but still mga Filipino pa rin naman po ang mga workers. At yung ibang mga engineers, foreman at mga boss nila, for sure yung iba nun ay mga Japanese. So yung mga kababayan natin na mga Filipino ay hindi pa rin po nawawalan ng trabaho. Concrete bamboo railings po ang gamit nila. Ayan lang po sa baba natin ang Provident Village. Napakahaba po itong existing flood control dito guys. Siguro mga nasa 1 kilometro din po ito. Punta din po tayo sa pinakadulo nito. At meron din pong ongoing construction po doon para makita nyo rin po. Ito naman po ang pinakadulo. Ayan, mga bahay na po kasi ang kasunod nito. But abangan na lang po natin kung ano po ang gagawin dito, kung dudugtungan pa po ba ito. Kasi sa ngayon ito na po yung pinakadulo niya. Ayan o, nakabakod po. Napakalapit na lang po dito yung Marikina River Bank. Ayan lang po sa tapat po natin. Kung matatapos na po yung project dito ay pwede na po tayong dire-diretso maglakad, magbike, magjogging o kung ano man. Dito naman sa pinakagilid sa baba ng kinatatayuan natin ay rough road pa po siya. At abangan na lang din po natin kung ano pa ang gagawin dyan.
Yung pinaka river walk naman po na ginagawa po ng contractors ay malapad-lapad din po, nasa isang lane din po yan. Yung pader naman po doon sa tapat natin, napakataas po. Kung nakita nyo po yung sa Barangay Malanday o Barangay Tumana in Marikina City, ganyan din po kataas. Siguro mga nasa 20 meters din po ang taas. Punta naman po tayo guys sa pinakadulo ng flood control na to. Di ba nakita nyo po yung sa tapat natin, may dumaan na napakalaking dump truck. Ganun po kalapad ang river walk. Yun namang nakikita nyo po yung dinaanan ng dump truck na lupa, yan po ay temporary lang po. Then kung matapos na po dyan na area ay tatanggalin po nila yan. Ginagawa lang po nila yan ng temporary na kalsada, yard at iba pa. Ayan, meron din pong backhoe. Pinapatag na po nila. Ang kasunod po niyan ay bubuhusan na po nila yan at gawing concrete. Yan na po yung pinaka river walk. Diba guys, nakakatuwa po tingnan at napakasarap sa pakiramdam na patuloy pa rin po ang construction at pag-improve po ng ating bansa despite po sa kinakaharap po ng ating government dahil po sa massive corruption ng DPWH at iba pang government sectors. Diba guys, aware naman po tayong lahat sa massive corruption ng DPWH. Kaya yung mga majority ng mga kababayan natin wala pong tiwala sa mga local contractors. Prefer na po nila na foreign contractors na po ang kukunin. Katulad ng Japanese construction firms and Korean construction firms. Di bali na lang daw po mahal. At least sigurado naman po sa quality at international standard pa. At for sure pang matagalan na po ang kanilang mga projects. Knowing naman po guys, no, pag Japanese construction firms, talagang kilalang kilala po sila sa buong mundo ang kanilang mga infrastructures na high quality at international standard. Yung nga, marami ding nagsasabi na sana sa mga projects na malalaki katulad ng flood control, kalsada, tulay at iba pa na mga foreign contractors na lang daw po ang kukunin natin para iwas po sa corruption, talagang pangmatagalan na mga projects. No doubt po na international standard at high quality po ang kanilang mga projects. Nakikita nyo naman po guys, no, yung mga equipments at mga machineries po na gamit nila. Kompleto po talaga sila sa mga makinaryas.
Dito naman na area, marami pong mga puno pa dito. Siguro hindi naman po nila ito tatanggalin kasi napakalaking tulong po yung mga puno, lalo na dito pa sa riverside. Ayan po na klaseng pile sheet ang gamit nila, may kasama na pong I-beam. Makapal po yan at mahaba, siguro ang haba niya nasa 20 feet at kaya nakabaon po yan siya sa napakalalim. Ayan guys, so sino pa namang magsasabi na hindi po siya matibay? Diba, sa isang tingin mo pa lang guys, talagang ma-amaze ka na sa ganda at tibay niya. Hello sir, good afternoon po. Taga-Tanyong ako, taga-Tanyong. Si sir, taga Tanyong po. Medyo malapit lang po yan dito sir, no? Next barangay. Next Ito, barangay. Dilapinya to. Ah. Naman, Tanyong. Aha, okay. Sir, ano pong nangyari dito sir? Bakit may nakatambak pong mga lupa dito sa ibabaw ng flood control? Sabi, raw issue ang ano nito eh. Kaya tinambakan dito. Pero ay nagawa na to eh. Aywan ko kung makukuhan pa sila niya nito. Pero dapat sana hindi na ganitong tanggalin na sana to. Parang yung mga mamayan dito, yung mga residente rito, makapag-jogging na matiwasay. Hindi ganito. Nakaka-obstruction. Okay. So right of way issues po pala ito sir. So itong existing na flood control dito sir, may idea po ba kayo kung sino ang contractor po dito? Sabi, Diskaya raw. Yung na ngayon, kukulong na. Aha. So, Sa tingin nyo po ba yung project na to substandard po or high quality? Substandard dahil ito ito may mga crack na diyan. Oo nga po sir, nakita ko nga po may crack. May mga crack na diyan. Diyan makikita mo talaga kung may quality o wala. Aha. So may tiwala po ba kayo sa ating mga local contractors na gagawa ng ating mga projects? Dapat foreigner na ang magkontrata. Kasi kung mga Pilipino gagawin lang yan sa buwatan lang yan ng politiko at saka mga mga kontraktor. Sila lang magsabuatan yan. Refer mo na po sa inyong mga foreign contractors katulad ng gumagawa po ngayon dito sa kabahan ng Marikina River, mga Japanese construction firms. So, agree po kayo dyan sir? Agree ako dyan. Kasi may quality. Yan talagang makaka-survive tayo niyan sa baha. Kasi yung ginagawa nila mga talagang nasusunod yung specification ng plano. Okay. So sir, sabi niyo po taga Tanyong po kayo. Inaabot po ba kayo ng baha doon o hindi? Hindi naabot kami dahil nung undoy napakataas nung tubig dito. Oo, nung undoy. Nung undoy po ba wala pa tong flood control na to? Wala pa, ngayon lang to. Oo. Aha. Taga rito sa Provident hindi makatulog ng matiwasay pag halimbawa may bagyo na tuloy-tuloy na ang ulan, wala na, hindi na sila makatulog ng maigi. After nagawa yung flood control na to, so wala na po kayong pangamba, hindi na po kayo binaha? Of course, wala na tayong magkakaroon na, hindi na tayo makukuhan, babain. Kasi ngayon, hindi pa nga tapos, hindi na nga umaabot sa 20 meters. Oo, hanggang 18 lang, 18.5. Oo. So napakalaking tulong po sa Malaking tulong talaga to. Lalo na kung kontraktor na may quality, may kalidad. Okay. Sir, ano po masasabi nyo pala sa massive corruption ng ating bansa ngayon na kinakaharap po ng ating government? Na grabe talaga.
Grabe ngayon, sabuatan talaga mga politiko na ngayon. Nawala lang si Duterte. Ay grabe na itong grabe korupsyon na. Oo, talagang totoo 'yan. Kaya dapat talagang baguhin. Kung ako lang masusunod, di tanggalin ko ang kongreso. Oo, ang mga kwan yan. Kasi dyan na lang pinangungaran ng mga politiko. Oo, dyan sila nagkakwan. Sa batan lang sila, takipan. Oo. Ngayon, gaya ngayon, hanggang ngayon, hindi pa rin mapakulong yung mga mastermind talaga. Ay kay Duterte, hindi pwede yan kasi mayroon political will yun. Pag sinabi ng hindi sila natatakot na sila eh. Kaya iyon ang masasabi ko ngayon. Talagang grabe na massive corruption na ngayon. Sa buwatan, hindi mo nakikita sa investigasyon. Mayroon mga takipan lang. Mayroon masambitan lang ng nawala na. Mayroon mga tinutuwid yung yung investigation, may matutumbok na sana yung mga ulo. Hindi iliniligaw. Parang yung mga tao akala yata yung mahina ang mga pag-iisip niyan. Ako kahit na ako ordinary citizen lang, pero naiintindihan ko kung nasaan yung sino ang nagtatakip lang, takipan lang sila. Okay. Kaya ngayon pasalamat ako kasi ito foreign contractor ang gumagawa. Talagang wala talagang may nanakaw rin dito siguro, pero kakunti lang, minimal lang. Okay. Okay, sir. Sir, salamat po sa time. Salamat din, sir, dahil sa nai-voice out ko yung mga talagang ngayon ang mga yung mga flood control ngayon talagang grabe na ang grabe. Mabuti nga dito, napakaswerte namin na taga Marikina kasi JICA ang finance. JICA. Na yung lokal lang, baka mamaya hindi namin baka pag pasukin uli na binana kasi kami ng 2 bisis. Okay. Yung Ondoy at saka yung isa pang Bagyo. Pero yung mabuti nga yung pangalawa, hindi na masyado. Nagpapasalamat ako kasi foreign na contractor yung dito gumagawa. Dahil kung hindi, yung mga local na naman ang mga contractor ay hindi tayo nakakasiguro dyan. Baka mamaya kung may malakas na naman bagyo, makuha lang yan, mawas out lang yan. Ganun po talaga, sir, pag substandard, kahit konting bagyo lang o ulan, magkukulaps na siya o madadamage. Whereas pag high quality, talagang pangmatagalan po. Talagang pangmatagalan talaga to. Kasi yung mga bakal na ilinagay lang, talagang nasunod yung mga specifications ng project. Project. Yes. Talagang mahigpit ang Japan. Yeah. Mahigpit ang Japan. Okay. Kahit na kinakalawang pinatatanggal may kalawang na yung kabilya, tanggal yan. Palitan yan ng bago. Okay. So maraming salamat po, sir, sa inyo. Salamat, sir. Kawawa din yung mga kababayan natin, guys, na biktima ang kanilang lugar sa mga ghost contractors or ghost projects kasi nasa peligro pa rin po ang kanilang buhay. At yun nga, sabi, dapat managot na po ang dapat managot kasi hindi lang po bilyones ang nawawala kundi trilyones po. Ganun po kalaki. Ayan po sa tapat natin ang Kalumpang Barangay Hall. Yung Marikina River po ay isa po ito sa binabantayan.
lalo na pag may paparating na mga bagyo or mga baha, kasi mababa po ang area dito. Yun nga, kung matatapos na po yung kabuang project dito na flood control, napakalaking ginhawa po at tulong sa mga kababayan natin, lalong lalo na po sa mga nakatira sa riverside. Kahit doon po sa tapat natin guys, full blast pa rin po ang construction. Diba, grabe, sobrang nakakatuwa po. Dito na po tayo guys sa bandang dulo. Ayan, meron na pong ongoing construction din po dito. Yung nga lang, hapon na po at naka-off na po sila. Time check is 5:30 PM local time. Doon na po sa bandang unahan ang bayan ng Marikina. Wow. Ayan, makikita po natin dito na tad-tad po ng bakal, ang lalaki pa po ng mga bakal na gamit po nila. Dito sa likod, ayan, may flooring na po dito. At may pader na rin po. Yung hindi pa tapos ang pader dito, nakakalahati pa lang po sila. Ayan, sobrang laki po ng mga bakal na gamit. Guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa ongoing construction ng flood control project dito po sa Provident Village in Marikina City as of today, February 19, 2026. Maraming salamat po sa patuloy yung support at panunod ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas! Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.